Alam niyo ba mga kaibigan, napag-alaman na ang Hamas ay nakapagtayo ng 1,300 tunnels na may habang 500 kilometers. Ang mga tunnel na ito ay underground tunnel na matibay at konkreto. Ginawa itong matibay na yari sa mga semento at steel materials upang hindi masira sakali mang bombahin ng Israel. Meron din itong kuryente at ang mga tunnel na ito ay malaking banta sa Israeli Defense Forces pagkat hindi malalaman ng Israel kung ano-ano ang mga nakaambang opensiba na gagawin ng Hamas. Pinaniniwalaan na sa mga tunnel na ito itinago ang over 200 Israeli hostages ng Hamas. Ang paniniwalang ito ay pinagtibay ng testimonya ng isang Israeli hostage na pinalaya kamakailan lamang ng Hamas. Sinalaysay niya ang pagkidnap sa kanila at kung paano sila nakarating sa Gaza Strip. Ayon sa pinalayang hostage, naglakad sila ng mahigit 7 kilometers at pumasok sa tunnel na dinescribe niya na katulad ng spider web. Napag-alamang ang mga tunnel na ito ay ginawa sa pagitan ng border ng Gaza Strip at Egypt para madaling makapagpalitan ng merchandise katulad ng fuel, foods, armas, weapons at mga livestock. Napag-alaman din na ang tunnel na ito ay halos kumpleto sa lahat ng bagay upang makasurvive sa anumang atake ng Israel. Nakita rin na dito sa border, sa mga tunnel na ito ay merong hundreds na mga lagusan na maaring maggamit ng Hamas sa pagtakas. Sinubukan ng Israel na makontrol ang paggawa ng mga construction sa pamamagitan ng paghinto ng delivery ng mga construction materials katulad ng cement at steel dahil naisip ng Israel na gagamitin ito di umano ng Hamas sa paggawa ng mga tunnels para sa pag-atake sa Jewish state. Ang mga tunnels na ito ay nagsisilbing banta at panganib sa Israeli Defense Forces. Kung titingnan natin, mga kaibigan, sa loob ng tunnel na ito, malaya na makakagawa ng mga opensiba ang Hamas nang hindi nalalaman ng Israel. Maaari din silang makagawa ng mga surprise attack right in the doorstep of Israel. Dahil nga sa mga tunnel na ito, mga kaibigan, malaya sila na makagawa ng mga pag-atake na hindi nalalaman ng Israel. Napag-alaman na kahit ang mga makabagong gamit ng Israel para ma-detect ang gagawing opensiba ng Hamas ay hindi madedetect ng radar at ng makabagong kagamitan ng Israel. Dahil ito ay nasa loob ng tunnel. Kaya kung titingnan natin mga kaibigan, ito ay isang napakalaking challenge sa mga Israeli kung paano mapapasok ng Israel Defense Forces ang mga tunnel na ito. Noong 2021, binomba ng Israel ang mga tunnel na ito. Ngunit, ang sabi ng Hamas, 5% lamang sa mga tunnel na ito ang nasira ng Israel. Imagine, 5% lamang ang nasira. So kung titingnan natin mga kaibigan, lumalabas na magpahanggang ngayon ay napakarami pang underground tunnel ng Hamas. At ayon pa sa balita mga kaibigan, ang underground tunnel na ito ay ginagamit din ng Hamas sa mga smuggling. Sa pag-smuggle ng mga wild animals katulad ng hyenas, lion, tiger at marami pang iba. Ginagamit din ito sa iba pang mga illegal activities. Ayon sa mga eksperto, ang tunnel na ito ay makakasama hindi lamang sa Israel kundi maging sa mga Palestinian dahil ang tunnel na ito ay nagagamit sa mga illegal activities. At the same time, makakatulong din ang mga tunnel na ito sa mga Palestinian sa pag-atake ng Israel dahil maaari silang magtago dito. Mga kaibigan, kung titingnan natin ang sitwasyon ng Israel at ng Palestine, tila baga wala nang solusyon. Isang pag-aaway na dekada-dekada na at hanggang ngayon ay wala pa ring solusyon.